For more on the latest survey and what it says about the country's political mood, we're joined by Antonio Contreras, professor at UP Los Baños and a political analyst. Prof, thank you for joining us. Good morning. Good morning, and apologies for not dressing up more appropriately because I'm on vacation right now. Wow. Well, thank you for having us Oh, thank you while for you're on your ano, vacation. Well, vacation and work at the same time. I'm doing some research as well. All right. Oh, Wow. It's So, multitask. multitasking si Prof. Pero Prof, Chef. narinig mo ba yung survey? So ano ang tingin mo dito? What does this snapshot tell you? Well, it's too early, actually. And this is a very abnormal time because of the war in the Middle East and the things that are happening right now. It's very unsettled. So I don't think this is a very stable number. I don't want to, well, they just are snapshots, as you correctly pointed out, of the opinions and the perceptions of people right now. And so to use this as basis for a very definitive analysis of what will happen in 2028 might not be good at this time, but it's also good to be guided by the trends, for example, Yes. of what counts a lot. Indeed, economics is very important issue to people, more so na mayroon tayong krisis sa ngayon. That's right. But in terms of the political alignments, I find, for example, the margins, particularly in the vice presidential candidates and the senators, are very within the margins of error. So it's very difficult to say this one guy is ahead of this guy when the difference is within the margins of error. So it's something that probably would need a lot of caution. I would say. Pero Prof, I'd like to ask, no, kasi taking into consideration yung nangyari sa US election sa naging referendum on economics and hardship, no? So that's why President Trump was elected. Kasi a lot of people were complaining at that time about yung buhay nila, no? And right now, we're going through a hardship. Now, do you think what's happening now will more or less be the main topic na pag-iisipan ng Pinoy sa pagpili ng kanilang gusto iboto? Well, actually, economics, importante man lagi talaga yan. Kahit saan, yung malapit sa bituka. The thing is, President Marcos is not running for re-election in 2028. So, to punish him for something might not be that parang hindi naman siya kasama na sa kandidato. Maliban lang kung kandidato siyang vice president. But what is of course important is kung sinong i-endorse niya. Pero napakatagal pa kasi ng pwedeng mangyari ngayon. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa ekonomiya natin. Paano niya i-handle itong economy natin? Mag-rebound ba? But what is heartening here is to look at one of the graphs that was presented by FWR Numero. Nakita natin doon, di ba, merong graph comparison between the Duterte base and Lenny and yung parang something about the Marcos base. They split into three: Duterte base, the Marcos base, and the opposition or the progressive base. Kita natin yung dalawa, yung si BBM, yung Marcos base, at saka yung opposition, traditional opposition base, paakyat. Yun naman kay Sara Duterte, parang nagpa-plateau na. So that is interesting because it's a trend. I'd rather focus on trends rather than on numbers. Yes. So the trend is something that should worry Sara Duterte. Kasi parang nakarating na siya doon sa kanyang plateau, sa kanyang upper limit. And with the very large size of the undecided, that's something that needs to be... Kasi nakita naman natin, and I think something that was not said in the report, but I read, yung dating bumaba yung significantly yung number ng undecided eh. At yung a certain more of the undecided that used to be undecided in the past surveys broke for Marcos and for the progressive, the liberals. But, So, ibig sabihin yan, yung dating yung trend ng mga undecided, mas pumupunta sila sa non-Duterte option. So that is something that is worrisome for Duterte. really? Because yun nga sinasabi nila, even if you say that it is on plateau status na yung kanyang numero, is it also safe to say na, ang tawag dito, 30 plus pa rin naman yun eh. Parang kumbaga malaki pa rin naman yung numero yon as compared to the other contenders. Well, I think what should be read as a tea leaf by those who'd like to fight in the 2020 election is a very possibility that there has to be some strategy because divided they will fall.
I think kung makikita mo naman, minority lang, hindi naman majority ng 50% yung nakukuha ni Sara. Wala sa kanilang ni isa man na majority. At although si Sara Duterte ay may plurality, minority pa rin yun. So siguro, yun ang signal na gumawa na ng paraan yung mga tao na magkaroon lang ng isang kandidato. There's something that needs to be talked about. Although, ang isa ding resulta ng survey na nabasa ko, parang 48% ng mga tao ang ayaw yata na mag-fuse ang Marcos at ang Lenny Risa camp. 48%. And that is something that is interesting. Although, ako naman kasi, ang tingin ko dito, pag ang pinoject mo kasi, gusto nyo bang magsama itong dalawa, Unipink. Eh di syempre, may mga emotional attachment yan. Averse ang mga Marcos loyalists sa Pink Lawan, sa kasi Yellow. Averse din naman ng Pink at Yellow sa Marcos loyalists. So therefore, pag tinanong mo yan upfront, ayaw nila magsama. Pero tingnan mo yung voting pattern. Ako, mas gusto ko pang tingnan yung mapa na ginawa, nangyari ng 2025 elections. Mas gusto ko yun kasi yung resulta na yun ng election, hindi na yung survey. Yeah. At doon sa election na yun, kung titingnan mo yung mapa na pinakita ng Frederick Stiftung, yung FES, may mapa sila, pinakita. Nagbumoto ang mga tao as if may parang agreement between the Pinks and the Marcos loyalists kasi pareho yung area ng strength nila. So, ibig sabihin yan, maaaring pag tinanong mo sila, boboto ba kayo na magkasama yung dalawa? Siguro hindi, kasi emotional. Pero during the times of the elections, how they voted is more important to me. And I think that's because the strength of the Marcos and the Lenny and the Risa camps are in the same geographical areas. NCR, Calabarzon, Central Luzon, Northern Luzon. And Sara is really in just Mindanao and some of the Visayas, so which Lenny and also Marcos has some enroll. So using that as a basis, unless there is something that is new, I'd rather depend on the geographical location of the votes rather than on surveys that are emotional and branding. Pag tinanong mo ng isang Marcos loyalist, gusto bang kasama si Lenny? Of course, hindi yan sa papayag. Yung isa naman, ganun din. Pero ang tanong, paano ba sila bumoto? Paano sila bumoto noong 2025? Alright, Prof, last question, very quickly na lang po. Although you said this is too early to tell, pero don't you think magamit din tong survey na to ng mga politiko ngayon on how they will vote on the impeachment sa Congress? Precisely. Actually, I think ako ang analysis ko dyan kasi meron din isang number na I think it's not the WR numero. I think it's publiko siya na nagsabi na 33% ng issues na they go way down kay Sara ay impeachment. Although medyo popular siya pero ang pinakamaraming negative vote niya pagdating sa impeachment. So doon din siya matakot. Kasi kapag naglabasan na yung ebidensya, pag lumabas na ganito pala nangyari, pag fair, nakita-perceive ng tao na fair yung proseso. Kasi sa ngayon, tinatanong ng WR, gusto nyo bang impeachment? Of course, ayaw ng mga tao. Pero pag naglabasan na yung mga, mga evidence, hindi iba naman kasi yung ayaw mo ng impeachment kasi sa naniniwala ka hindi siya guilty, magkaibang tanong yun Kasi may mga tao na naniniwala na guilty siya, pero huwag na lang magpa-impeach, hintayin na lang eleksyon. Pero pag lumalabas yung mga ebidensya ngayon, baka magbago yung pananaw ng mga tao ito. So doon matakot si Sara. Kasi ang dalawang bagay kay Sara Duterte, nagpa-plateau na siya. Pangalawa, ang issue na maaring magbabagsak sa kanya ay number one sa nakalista sa mga taong mga issues laban sa kanya, which is impeachment. Right. So yun yung kaya siguro siya tumakbo ngayon sa Supreme Court. Ayaw niya nang matuloy ito. Kasi yan ang kanyang Waterloo. Alright, well, we will continue this discussion but for the meantime, maraming salamat po sa inyong oras. Antonio Contreras, Professor Thank you at for having UP me. Los Baños and Political Analyst. Enjoy your vacation and your research. Yes.